Ngayon, sukatan natin. Tingnan natin kung ano yung bias nito. Mataas ba or mababa. Pag ako dito, binababaan ko. Minsan, 0.25, 0.26 nga lang. Medyo 0.4. Medyo mataas-taas naman. Normal sa kanila yan. So lang, may bilis siya uminit dito. 0.36 lang to dito. Puro tuaryo muna tayo. Busin muna natin yung tuaryo natin bago pumunta sa 3RU. Okay? Ayan. Parang JBL pag tinignan, no? Ace lang pala yan. Ace na MA-400 2N. Ayan. Ace MA-400 2N na power amplifier. Okay? Pag tingnan mo, akala mo JBL siya. Ngayon, bago-bago pa ito sa totoo lang, ako pa yung nakauna pagbukas dito. Tapos sabi ni Bossing, kailan lang to binili? Parang December lang daw niya nabili. Kaso, ang problema daw niya ay parang nagpo-protect daw pag tumagal. Yan ang malaking problema. Kung mapapansin nyo, napakalinis pa niya. Okay, napakalinis niya. Ngayon, isa ito sa mga request sa atin, yung katulad sa mga video natin na kung anong ginagawa natin, diba? Fixed bias, lalagyan siya ng fuse. Okay? Ayan, yan ang isa sa mga request sa atin kasi wala naman tayong, totoo wala naman akong makitang sira ito, wala namang kalawang kasi napakalinis niya. Okay, ngayon, switch on natin. Sundin na lang natin yung utos sa atin kasi request sa atin eh. Di ba? Hindi naman dadalhin dito siguro yun kung wala silang nakitang dahilan para ipagawa ba or problema. Basta sabi din niya parang nagpo-protect daw eh. Ngayon, yan o. Okay, may audio yan. Channel 1. Channel 2, may audio. Okay. Ngayon, magsukat tayo ng biasing niya. Tingnan natin yung bias nito Kaso, ano kaya? Teka lang Tester natin. Okay, ang tester natin na digital. Ngayon, sukatan natin. Tingnan natin kung ano yung bias nito. Mataas ba or mababa. Pag ako dito, binababaan ko. Minsan, 0.25, 0.26 nga lang. Medyo 0.4. Medyo mataas-taas naman. Normal sa kanila yan. So lang, may bilis siya uminit dito. 0.36 lang to dito. Okay, medyo mataas ng konti sa kabila. Ito nasa 0.4 na eh. Okay. Ngayon, ang gagawin natin dito ay, ano pa ba? I-fix bias natin. Sa boy fix tayo eh. Tapos, lalagyan ng fuse kasi wala itong fuse Okay. Hindi na tayo magdadagdag ng output kasi naka 5 pairs na yan. Supply pala nito ay mas mataas to eh. Parang nasa around 72. Okay, 72 nga siya. Nakatago lang. 72 ito. Mas mataas ito sa Ace na LX20. Yung LX20, 60, parang 68 lang yun. Ito 72. Although ko lang naman, halos nasa 4 volts lang naman yung kinataas niya. Na halos hindi mo na maramdaman yun. Okay? Ngayon, mag-fix bias tayo. Unahin natin dito. Ito. Kasi medyo mas mababa to. Unahin natin ito. Although pares lang naman natin gagawin din yan. Ang mission lang natin dito is i-fix bias natin. Tapos, maglagay tayo ng fuse. Okay? Nakalas ko na yung board ng channel. Grabe, sobrang linis. Nakakaya naman hawakan, no? Madudumihan. Ngayon, dahil nakakuha na ito, dahil naka 5 pairs na siya, and then hindi siya naka double sided. Okay, pero hindi na natin kailangan baklasin itong board. Ito guys, inulit ko diskarte ko lang ito. Kung may mas malupit kayong diskarte, di apply nyo. Akin, ideal lang naman binibigay ko Ngayon, ito yung sinasabi ko na para hindi ka na magbabaklas ay sana yung cutter natin. Tika lang gawin mo, kailangan may side cutter ka. Okay? Kasi kung wala kang cutter tapos pinutol mo yan, masasagad, wala ka na mapaghinangan. Ngayon, ang gagawin mo, kalasin mo itong board side sink para makapaghinang ka lang yan dahil sa may fixed bias mo. Diba? Ngayon, ang gagawin mo ganito. Diba, may paayan ng 3. Itong dalawa ang pinaka-importante. Huwag mo napansinin doon sa taas yung isa. Ngayon, pag pinutol mo siya, huwag mong isagad sa ilalim. Okay, hindi bali sa taas ka banda. Okay, yan bagong-bago to Wala request sa atin yan eh. Ngayon, ganyan na siya. Tapos, putulin mo na lang to. Kahit magsagad dyan sa putol, okay lang. Kasi, hindi mo naman kailangan sa taas na yan eh. Ang dalawang sa gilid lang sa baba, yun ang importante dyan. Okay? Putulin natin. Lumalaban pa siya. Ayan, putol na siya. Mapapansin nyo, nakalagay is 202. Meaning, 202 2K. 2K yung nakalagay na di ba? Na bias nyo.
Kasi to siya eh. Ngayon, ang ginagamit ko rito ay same lang sa may LX20. Same lang sila. Nagamit ko rito. 1.8K. Okay, tapos ang lalagyan natin ito. Diba, may nakalabas na siya na may naiwan na parang paa ng trimmer. O, diyan ka maghinang. Diba? Para hindi ka na magbabaklas. Okay? Ang trabahong tamad yan. Pero, kahit paano may idea ako binibigay sa inyo, diba? Okay, ito, biasing ito. Kung mapapansin nyo, yung taas, tapos dito sa may gawing kanan, dugtong lang sila, di ba? Dito sila naiwalay, oh. Kaya gagawin mo, gilid dito sa kaliwa and then gilid sa kanan. Okay, ngayon, biasing yan, 1.8 ang gagamitin natin dito. Ngayon, ito naman is, kung mapapansin nyo, ay 102 nakalagay. Baliktad yan, ha. Dapat, 201, pag binasa mo siya 201, pero baliktad yan, dapat, ang pagbasa niyan ay pag ganito. Pag ganito siya, oh. Ayan, pabaliktad yan, dapat, pag ganyan siya. 102 naman to, meaning 1K yan. Pero, ang ginagamit ko rito ay 200 ohms. To 20, pwede yun. Kahit 100 ohms, pwede. Same lang din yung procedure. Ang procedure, kakatirin mo siyang wag sagad. Okay? Wag sagad. Kasi pag sinagad mo yan, babaklas ka nang wala sa oras niya, ng board. Okay? Tapos, pipingutin mo lang ulit to. Okay? And differential naman to dito. Oh, ganun din. Dalawang magkatabi niyan, yan din yung hihinangan mo. Okay, kakargaan mo ng tingga yan. Tapos diyan mo ilalagay yung resistor na ilalagay mo. Okay, kung wala kayong 220, pwedeng 200 ohms. Kahit 100 ohms ilagay mo dyan, pasok pa rin. Okay, pero ako 200 ohms ang nilalagay ko rito. Kung mapapansin mo, gawing taas na yan. Tapos dito sa may isang pin na sa pinaka parang triangle niya, magkadugtong na sila, di ba? Okay, ngayon, i-fix bias ko. 200 ohms tapos 1.8K ang ilalagay natin dito. Na-fix bias na natin to Yan, 1.8 brown, gray, red. Brown, gray, red. Yan, 1.8K yan. Brown, gray, red. Okay, tapos ito naman is 200 ohms. Yan, 200 ohms naman ito. Red, black, brown. Red, black, brown. 200 ohms. Red is 2, black is 0, tapos yung brown is 10. Okay, 200 yan. 200 ohms, tapos 1.8K. Ayan, ganun lang mag-fix bias. O, tapos na. Diba? Hindi mo na natanggal yung kwan. Hindi mo na kailangan tanggalin yung board. Maiksi yung oras ng trabaho. Na same procedure lang naman ang gagawin mo dyan, diba? Kasi maglalagay ka lang din naman ng isang pirasong resistor dyan eh. Eh, ganun na lang, di ba? Tamad man siya kung titingnan, pero mas mabilis naman ang proseso. Okay? Ayan, kung gusto nyo baklasin talaga, di, nasa sa inyo naman yan. Basta ang akin, ideya lang naman kung paano siya mag-fix bias. Ngayon, ibalik natin to, tapos testing natin. Tingnan natin kung ano yung magiging bias nito. Okay, tataas ba siya? Mas mababa ba siya compare doon sa may kabila? Okay, ito natin. Tapos okay, yan. Balik natin kasi maglalagay pa tayo ng fuse mamaya. Double check nyo dito kasi kung mapapansin nyo, dalawang itim mo. Malilito ka dyan. Kailangan sundan mo yung negative. Dito, galing. Ayan, yun yung negative. Doon sa ilalim siya. Ingat kayo, magkabaliktad kayo dyan. Tapos, siari kayo dyan. Kung di kayo nakabald. Tapos itong pula, matik yan, positive. Okay? Yung speaker niya kasi kulay itim din. Unlike dito na kulay blue. Diba? Dapat kulay blue na lang din nilagay dito. Okay? Yan na. Ngayon, handa ko muna yung tester natin. Okay? Ito yung tester natin. Set natin ng voltahe. Yan, naka-voltage na siya. On natin. Kailangan umilaw yung dalawang ilaw. Uy. Ay, teka lang. Hindi umilaw. Hindi, nakasalpak pala yung supply, Okay, salpak natin. Okay, kaya pala hindi umilaw yung dalawang ilaw, Ngayon, kailangan umilaw yung dalawa niyan, Kailangan umilaw yan. Pag hindi yan, may problema. Okay? Ngayon, kanina ay nasa 0.4 dito sa kabila, di ba? Nasa 0.4 siya. Kailangan bumaba tayo. Hindi baling bumaba ng mga 0.3, wag lang 0.4. Mataas yun. Mga 0.25, 0.26 yung maganda. Ito, taas,
Diba? Tapos ito yung Phoenix natin. Ayan, nasa 0.33 lang siya. Diba? Mas okay to. Pwede pa ngayon baba yan eh. Pwede nyo pang ibaba yan. Lagyan nyo ng mga 1.5 yan eh. Ito, taas kasi ito talaga, oh. 0.4. Okay. Yan, oh. Nasa 0.3 lang ganda. Mas maganda to. Okay. Ngayon na yan. Halos lahat ng ginawa ko na LX20, yan ang ginagamit ko. 1.8 eh. LX20, C8, is na C8 kahit nga LX10, yan din ginagamit kong bias eh. Kasi magkakadikit lang naman yung voltahe nila eh. Okay, ngayon, kung ano yung procedure na ginawa natin dito, siyempre, yun lang yung gagawin natin dito. Di ba? Hindi naman pwedeng i-fix natin to. Ito ay hindi. Okay, ngayon i-fix ko ito, tapos maglagay ako ng fuse dito. Ang problema, wala na akong fuse na fuse holder. Naubusan ako ng stock hanggang ngayon, hindi pa ako naka-order kasi madalang na lang tayo na gumawa ng LX20 ngayon. Ang gagawin na lang natin, ipatungan na lang natin. Kumbaga, nakausli na ito ng mga transistor, paan ng transistor, di ba? Ito na lang, oh. Tapos ihinang na lang natin yung fuse. Diskarte lang, importante, mayroong fuse yung ganitong unit. Kasi once na nagka-problema, bibigay lang yung fuse. Okay? Hindi matatamaan ng marami na pyesa. Na-fix bias ko na to, ha. Ayan. 200 ohms, tapos dito 1.8K. Same lang yung procedure na ginawa natin dito sa may kabilang side. Ayan, putulin mo, tapos palitan mo ng isang peraso resistor lang. 1.8K, 200 ohms. Tapos ito, inangat natin to. Para makapaglagay ka ng fuse, siyempre iangat mo to. Tanggalin mo muna yung mga kable. Tapos, iangat mo yung itong diode na to. Kasi hindi ka makapaglagay ng fuse dito na side na to once na hindi mo to iangat yung fuse. Okay? Kapag di mo to iangat, kasi nakatakip siyang ganyan, no? Yan, iangat mo yung fuse na yan, tapos saka ka butas dyan. Bubutasan mo dito, butas ka dyan. Yan, tapos putulin mo sa gitna. Yan ang magiging silbing fuse line mo. Same din dito. Ito naman, malayo naman to, oh. Okay, dahil wala na tayong fuse holder or fuse box, ito ginawa natin. Yan, paan ng transistor yan. Yung mga transistor na to, oh. Ito bago to eh. Yung mga sira na, putulin mo lang siya, tapos yan yung magiging silbing holder niya, tapos hinang mo lang. Importante meron siyang fuse. Same din dito. Okay? Ito negative side, tapos dito positive side. Ang disadvantage lang na ganitong klaseng diskarte, once na bumigay yung fuse, automatic dalawa sila, hindi gagana. Okay, dalawa talaga sila. Unlike sa individual sana na fuse, kapag nasira yung isang side, may isang side pa na gagana. Okay? Kapag ganun namang diskarte, dito ka naman magputol nun, individual. Dito. Yan, itim pula, putulin mo yan, tapos diyan ka maglagay ng fuse. Same din dito. Pero ako, dito na lang ako naglalagay. Kasi pag nasira minsan yung kabilang side, hindi, mawawalan ka na rin ng gana eh. Ang gusto mo na rin, wag mo nang gamitin eh. Okay? O yan, putol ka dyan, lagay ka ng fuse. O, putol. Tapos putol. Tapos pag nagkalagay ka na ng fuse, ibalik mo to siyempre. Huwag mo kalimutan yan, diode yan eh. Hindi gagana yan kapag di mo na ibalik yan. Tapos ang gamit ko na ampere dito is 15 ampere lang, pwede na. Okay, 15 ampere. O yan, ngayon balik ko ito. Tapos, o yan, audio testing tayo ulit. Wala naman tayo ibang gagawin dito eh. Ito na, naibalik natin yung power supply niya. Okay, ang katornilyo na yan. Ayun, parang wala lang nagbago. Okay, ayan. Double check natin. Okay, ngayon may nakakabit pa rin na speaker yan. Tapos audio input. Magsusukat pa ba ako ng bias? Oo nga no, sige nga. Pakita ko sa inyo. Kaso hindi na. Nasa 0.3 na kanina yun. Paras lang naman eh. Same lang din naman yung value ng ginamit natin eh. Okay? 1.8K tapos 200 ohms. Sige na nga. Pakita ko na nga sa inyo. Ito, baka sabihin nyo eh. Iba na yung bias eh. Dapat kung pala. Tanggalin muna natin yung speaker tsaka input. Okay? Yan, para malaya tayo makapagsukat. Ngayon, ito yung Phoenix natin na huli. O, yan o, 0.33 na lang o. Diba? Tapos dito, same lang yan. O. Okay? Diba? Ngayon, balik natin yung speaker nya. Balik natin yung speaker para kapag-audio na tayo kasi uwian na o. Hanggang 7 na ng gabi. Okay. Tapos, input. Sana yung input? Yan. Okay.
Play natin yung laptop natin. Okay. Yun oh. Yun oh. Okay, nakabalb pala tayo. Ito 20 natin. Nakabalb eh. Okay, nakabalb na naka 20 na tayo ayun oh. Okay. Ngayon, yun oh. Naka-operate pa tayo. Okay, hanggang dito na lang ah. Ayan, sa mga gustong gayahin kung paano tayo mag-fix bias ng ito klaseng unit, MA402N na ACE. Same lang procedure nito sa may LX20, CA3, LX10, ano pa ba? Same lang yung procedure na ginagawa ko rito. Or yung pati yung value, same lang. 200 ohms and then 1.8K na resistor. Okay, tapos kung paano rin maglagay ng fuse, same lang din. Okay, yun lang. And then, dahil lumabot sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe, paki-subscribe ng YouTube channel natin. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Kaya kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? God bless and then peace sa atin lahat.